Atin pong buglatin ating mga Bible sa Book of John, chapter 3, verse 18. Iniling ko ang batasan na tumayo tayo as we read the passage all together. 1 John chapter 3, verse 18. Sabay-sabay po nating basahin. Go. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Let us pray. Lord God and loving Heavenly Father, once again we come to your holy throne of grace this morning. Salamat muli o Diyos sa pagkakataon ito na amin na naman pong mapapakinggan, matumayan ang iyong salita. Nawang iyong banal na espiritu ang siyang magbigay sa bawat isa ng sapat na katalingman, karunungan upang maunawaan ang iyong salita. Gamitin niyo po ang iyong instrumento, ang iyong lingkod, sa pagpapahayag ng inyong salita kami. Ito lang aking hiling at aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pali na tayo magsipo. So once again, good morning. Good morning po. Good morning! Ayan, hindi naman na siguro makulimlim ang panahon natin. Kaya change mode din tayo, ano? Ang ating panahon medyo pabago-bago. Akala ko nga last week kasi mainit din nung linggo, Sabado-Linggo. Pero bumalik yung lamig nung Monday hanggang Friday. Ganun, ulan-ulan. But let us thank the Lord because we are here and we are safe all throughout the week. Welcome po sa ating mga bagong kasama. Palampakan po natin ating mga bagong kapatanan na pumalit po ngayon. Talagang pinaghandaan nila. May tinatago din pala silang kasuotan. Damit. Sabi ko sa kanila, mag-formal na tayo. Ayan. So, of course, welcome sa ating lahat din, mga kapatid na dumalo sa ating pagtitipon ngayon. Salamat po sa oras natin. So today is February 2. Diba? Ang bilis lang ng panahon. Ang bilis ng oras. Ang bilis ng araw. Okay? Kaya nga, we have to grab the time, we have to grab every opportunity na magamit natin sa pag-serve sa ating Panginoon. So since this is we are in the month of February, we are going to talk about, mapupurga na naman tayo sa love, love, love. As you know, love never fails. Okay? Hindi po yan lumilipas o naglalahong pag-ibig. Patuloy po yan all throughout generations. And even in heaven, we will continue to love one another. So sabi po dito sa ating verse, 1 John chapter 3 verse 18, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. So, nais ko pong i-share sa atin mga kapatid sa umagang ito. Since binabanggit po dyan sa verse na yan na ang love pala ay hindi sa salita nakikita. Hindi sa salita nararamdaman, no? But sabi niyan with actions and in truth. So I'd like to share to you about time as the expression of love. Okay? Dahil wala naman pong nagmahal na hindi naglaan ng oras sa kanyang minamahal. If you say you love someone, then you have to spend time with him or her. Kailangan maglaan ng oras. Kaya, ang oras po mga kapatid, this is one of the best expressions of love. How we can show love.
Do you love your wife or your husband? Yes or no? Siyempre, yes. Ano nga ron? Pakasalan mo na hindi. No? So what do you do? Nag-spend kayo ng oras sa kanila. Tama? Mahal nyo ba yung mga magulang ninyo? Okay, naglalaan kayo ng oras. Gayon din ang inyong mga magulang naglalaan ng oras sa inyo dahil mahal nila kayo. Mahal ba natin ating mga kaibigan? Yes, that's why we also spend time with them. So, in all aspect, if we say we love them, even the things, nilalaanan natin ng oras. If you love video games, you will spend time with it. Lalo na, problema lang yung addiction. Pero, minsan, naging mali ang pag-spend ng oras natin. So, this moment, mga kapatid, gusto kong ibahagi sa inyo yung time natin, yung para kay Lord. Kasi, we claim and we say that we love God. Diba? Pag may nagtanong sa atin, mahal mo ba ang Diyos? Oo naman, sabi natin. Pero ang pangalawang tanong, naglalaan ka ba ng oras para sa Kanya? Naglalaan ka ba ng oras sa prayer? Sa pagbabasa ng Bible? Sa pakikinig ng salita niya? Okay? Sa church. Part po yun, ano? But let us remember that love is more than just a word. It is expressed through action, sacrifice, and commitment. Ito yung totoong love, mga kapatid. Kaya kung wala yan sa nagsasabing nagmamahal sa atin, hindi mo ito nakikita, walang action, walang sakripisyo, walang commitment, without kung talagang mahal nila tayo or nagmamahal tayo sa kanila. That's why if we love God, pakita natin sa ating action, mayroon tayong mga sakripisyo, at higit sa lahat yung commitment, yung pangako natin na maglingkod sa ating Panginoon. One of the greatest ways we can show love is by giving our what? Time. Yan po yung isang bagay na may pakita natin sa isang tao na minamahal natin, yung oras. Pinaglalaanan natin ng oras. Okay? Showing our love by giving our time. Kasi napaka-precious po ng time natin, mga kapatid. Time is a limited resource, and how we use it reflects what and who we truly value. Ito po yun, ano? Salungat sa pera, kasi ang pera pag nawala, pwede mo pa itong makuha ulit. Nagastos mo, pero pwede kang makaipon ulit. Tama? May nawala kang bagay, pwede kang bumili ulit. Pero unlike those material possessions, ang time, pag nawala, lumipas, hindi mo na pwedeng balikan. No? Hindi na siya pwedeng ulitin. Because every day is a new time. So kaya sabi po dyan, limited resource. Although we are given equal time. Parehas pang binigyan ng Diyos sa atin, 24 hours a day, pero dapat gamitin natin ng naayon sa ating Panginoon. Kung saan po natin ginugugol ang oras natin, sabi dyan, nagre-reflect, pinapakita lamang ito, na yung bagay na pinagugugulan natin ay mahalaga sa atin. Okay? Sabi ko kanina, if we love our parents, if we love someone, we spend our time with them. Kasi we value them. Ganon din sa mga bagay-bagay. So, unang-una na dapat nating alalahanin with regards to time as the expression of our love is that, number one, giving time shows our love for God. Tandaan natin, we should never say we love God if we do not spend time with God. Spend time with God in prayer. No? Kahit nasa bahay lang tayo, nasa tahanan tayo. Spend time with God by reading His Word. Kahit na saan tayong damo, pwede natin gawin yung mga kapatid.
Sabi po sa Mark chapter 12, verse 30. Basahin po natin ang sabay-sabay. Napakaganda po ng verse ito. Mark 12:30, ready, read. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. How should we love God? In what manner? Sabi po dyan, kung magmahal tayo sa ating Panginoon, buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. Sabi ko nga, sa mga babae, kunyari, may nanligaw, tapos sabihin sa inyo, mahal kita 50%. Sasagutin nyo kaya yon? Di ba parang, bakit nasa yung another 50%? No? Di ba gusto natin buo? How much do you love me? No? Hindi ba talaga sabihin, 100% mahal kita. Kaya mong ibigay ang lahat para sa iyo. But that's how we show our love. At ganun dapat ang ating pinapakita sa ating Panginoon. Not by words, but by deeds. Pamagitan ng ating gawa, mga kapatid. Buong kaluluwa. Okay? Ibig sabihin, buong pagkatao natin, binibigay natin sa ating Panginoon. In fact, itong love the Lord your God, this is the greatest commandment. Napakarami pong utos. There are actually 613 laws in the Bible. Imagine that. Ang dami ng utos sa Bible. Ang daming mga prinsipyo. Pero the greatest of all those commandments, those laws that God mentioned in His Word, the greatest of them is to love God. No? Mahalin ang Panginoon. Higit sa lahat ng bagay. So, ganito dapat tayo magmahal sa Panginoon, mga kapatid. Buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas natin. Well, thank you sa mga sakripisyo natin. Yung pagpunta lang natin sa church, sakripisyo na po yan. Lakas binuhos natin yan. No? Kaya, isa yan sa pagpapakita that we love our God. Ano? Mahalin natin ang Diyos hindi sa bibig, hindi sa muso, kundi sa puso at saka sa ating gawa. If we say we love God, but do not spend time with Him in prayer, worship, and reading His Word, our love is just words. Yung salita lang. Sabi nga natin sa tao, puro ka lang naman salita. Diba? Hindi tayo umanga sa tao na magaling magsalita. Mas umanga tayo sa tao na kahit nga hindi magsalita pero magaling sa gawa, mas hinahangaan natin. At ganun po ang hinahanap ng Panginoon. Sa atin, we are in a modern society wherein surrounded po tayo and very contaminated na tayo ngayon ng social media, gadgets. And sad to say, nangyayari ngayon, imbes na time natin sa prayer, na time natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos, o kaya time natin sa pagpunta sa church, na-spend pa natin sa pagsiselfon natin. So, we are sometimes unaware na unti-unti na pala tayong inaatak ng mundo at nalalayo tayo sa relasyon natin sa Panginoon. That's why we have to go back to the first principle, loving God with all that we have, committing to the Lord all that we have. Let us not love the Lord by words, kundi sa ating gawa. True love for God is reflected in how much we prioritize Him in our daily lives, mga kapatid. Yung totoong pagmamahal sa Panginoon, nakikita po yan kung paano natin siya pinaprioritize sa ating mga gawa every day. The principle of Matthew 6 verse 3, but seek ye first the kingdom of God
Unang-una pala sa pagising natin, hindi cellphone ang hawakan. Unang-una pala pagkagising natin, hindi yung magmumog, mag-brush. Pagkagising pala natin, kausapin pala natin ang Panginoon at magpasalamat sa Kanya. We first prioritize God in everything we do. And whatever we do, we have to reflect God. Isa sa worst na excuse ng Christian, mga Kristiyano, mga kapatid, is yung sabihin nila na, sorry pastor, wala akong time. No. Paanong nangyari na wala tayong time? We are given time by God equally. Every day. And since it is God who gave us that time, is it not worthy na ibigay din sa Kanya? No? Actually, hindi din lang buo eh. Lahat ng time binibigyan natin, hindi rin. Kaya ito po yung reflection natin. Tanong natin sa ating sarili, mga kapatid, how much of our time do we truly dedicate to God each day? O kaya each week? O kaya each month? Ilang oras? Ilang minuto ang ginugugol natin para sa ating Panginoon? Para ma-develop ang ating relation sa ating Panginoong Hesus. Sa ating tagapaglikha, sa ating tagapagligtas. No? Sana mag-reflect ito sa ating buhay, mga kapatid. Let me give you simple statistics sa time po natin, mga kapatid. Ilang oras po tayo meron sa isang araw? We have 24 hours. I-convert po natin yan sa minutes. We have 1,440 minutes in a day. Ngayon, ito yung challenge. Pwede mo bang ibigay yung 20 o 30 minutes mo sa Panginoon? Kasi meron naman tayong 1,440 minutes. Kung sa pera pa, may 1/4 ka na pera, ang ibigay mo lang kay Lord, 30 pesos, mabigat ba yun? Hindi. Hindi. Mahigit 1,000 pang matira sa'yo eh. Kaya ang binibigay natin sa Panginoon, hindi lang basta-basta pera or material things. Kasama po yung oras. Kasama po yan, mga kapatid, sa ginugugol natin sa Panginoon. Ang oras is also an offering. Take note of that. Ang oras po ninyo, offering din yan. Hindi yung offering na ito. Ang offering natin, yung sarili natin, yung oras natin, that's also an offering. Kaya nga nabanggit sa kwento ni Pastor Georgie, naalala ko, yung bata, wala siyang may offer sa ganito. Wala siyang dalang pera. Ang ginawa doon ng bata, kinuha niya yung ganito, yung basket, pumatong siya. Kasi gusto niyang ialay ang kanyang sarili mismo. Our time is an offering to God. Okay? In a week, 24 times 7, that is a total of 168. 1 week, 168 hours meron pala tayo. And then, ilang oras lang tayo sa church? Average sana is 3 hours. Pero hindi natin nakukonsume yung 3 hours eh. Ilan yung para sa atin? 168 minus 3. Diba? Worth reflecting. Diba? 165 sa atin. Kay Lord, 3 hours. Hindi pa nga naubos yun eh. Diba? Maganda rin na maibigay talaga kay Lord para sa Kanya. Okay? Why? If we really love Him. If we really want to show that we love God. And sa isang buwan, mga kapatid, imagine we have 720 hours. Average po yan. 720. At kung itotal natin yung every 3 hours weekly, 12 hours ang nailalaan natin sa church sa pag-serve kay Lord. Tuwing linggo, 12 hours a month. So, 720 minus 12, merong natira sa atin na
708. O, di ba? 708. O, di ba? Sino ang mas maraming time? Si Lord? Naibigyan natin kay Lord o sa ating sarili? Hindi sa ating sarili. Tapos minsan, pag gusto natin sa atin na lahat. Huwag sana mga kapatid. Because God will bless us if we give to Him what is for Him. Sabi nga ni Lord sa mga tao during His time on earth, give to Caesar what is due to Caesar and to God what is due to God. Ibigay ang para kay Caesar at ibigay niyo rin naman ang para sa Diyos. Let's reflect on that matter. This will benefit our spiritual life if we properly give what God deserves from us. Psalms 90 verse 12, sabi ko dyan, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Darating ang time na maubos na yung oras natin sa mundong ito. Sa huling pag-tik ng orasan, kasama ng huling buntong hininga natin or huling hinga natin, magwawakas ang ating oras. Ngayon, kung ito-total natin how much time na naigugol natin sa earth para mabuhay, and then bilangin natin yung oras na nailaan natin kay Lord, ano kaya ang mas marami? No? So mga kapatid, this is a challenge for us that as we live our life, let us not forget that when we love God, let us also give our time to Him. Pangalawa, time invested in others is a time well spent. So, hindi naman pala kinukuha ni Lord lahat ng oras natin. Hindi naman sabi ni Lord, dito ka lagi sa akin. Hindi. Gusto rin ni Lord na yung oras natin maigugol din sa iba. Sa ibang tao din. Sa mamahal natin sa buhay. Sa mga kapamilya natin. Ano? Spending time with others is one of the greatest ways to show we care. Kung nagbibigay tayo ng oras sa Diyos, pagpapakita nating pagmamahal sa Kanya, gayon din. Kapag naglaan tayo ng oras para sa ibang tao, sa mamahal natin sa buhay, we are showing that we care for them. That we love them. So God is not selfish. No? Na gusto niyang kunin lahat ng oras natin. We have freedom. Ano? Pero kung sabi ng Lord, gamitin natin sa iba. Sabi po dito ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 8, because we love you so much, we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Sabi ni Apostle Pablo, dahil mahal ko kayo, yung tukoy niya po yung mga kapatiran, mga miyembro, mga kapatid sa pananampalataya, kagaya namin, we love you with the love of the Lord. Kaya sabi ni Apostle Paul, hindi lang kami nagbabahagi ng salita ng Diyos sa inyo. Hindi lang itong Word of God ang binabato namin sa inyo, kundi ang aming sarili mismo. Kaya nga sila pastor naglalaan ng oras para mapuntahan kayo. Because we care for you, for your spiritual life, for your relationship with God. No? Kaya mga kapatid, appreciate nyo yung mga kahit kaibigan nyo, naglalaan ng oras, nagkipag-usap, appreciate them. Kasi that simply means they care for you. At kayo din, ipakita din ninyo that you care for them. Paglaanan nyo ng oras. Nagkukwento sila, pakinggan ninyo. Have time to listen to their concerns. Okay? Yan po ang sabi ni Apostol Paul. Ito po yung katanungan in spending our time with our families. Sabi dyan, are we present with our families, friends, especially when they need us, or are we too busy for them? Isa sa mga struggle ng mga magulang, kung ang kanilang anak may matrabaho, sa malayong lugar na nahirapan na silang makauwi or bumisita sa kanilang mga magulang.
Paano kung kailangan din pala tayo ng ating mga magulang? Ready ba tayo na pumunta para sa kanila? If we love them, we must do it. Okay? Kung maalala ko siya nagkwento sa akin, ang yaman po nila, yung mga anak niya naging successful na. Pero yung nanay, natanda na mag-isa na lang siya sa bahay. So, tinanong siya kung sino nag-alaga sa kanya yung kapitbahay, yung ampun nila. Bakit yung mga anak, bumibisita daw, pero paminsan-minsan, hindi. So, if we love our parents, if we love our family, spend time with them. It's a lahat at the moment na kailangan nila tayo mga kapatid. Dahil ang gawain yan, pagpapakita din ng pagsunod natin sa utos ng Panginoon. We have to value our family. We have to value our friends. Kaya nga, pag may kaibigan tayo, nagkasakit, pinibisita natin, hospital, pinibisita natin. We give time for them. We pray for them. Why? That's one way of showing that we care for them, that God cares for them too. Tayo po ay magpapalala natin. Lord, yan ang laging Heavenly Father. We are sorry, Lord, kung may mga oras kaming nasasayang na dapat sana ay para sa iyo. Ngunit salamat sa inyong salita na nagpapaalala sa amin ngayon that you deserve our time. That if we truly love you, Lord, we have to spend time with you in prayer, in Bible reading, in fellowship with our brethren. Sana, O Diyos, kami po ay makapaglaan ng oras sa inyo every day, every week, every month, ay naibibigay namin, ay bubugol namin sa inyo ang sapat na oras na para sa inyo, Diyos. Dahil isa po itong pagpapakita that we truly love you and we truly thank you sa inyong pong pagligtas sa amin. Tulungan niyo rin po kami, O Diyos, na maglaan ng oras, panahon sa aming pong pamahal sa buhay, sa aming pamilya, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga anak. Lalo higit sa lahat sa panahon na kailangan po nila ng aming presensya, kailangan nila ng someone na makikinig sa kanila. Help us, Father, to do this so that they will feel that we care for them, that you care for them, O God, through us. Maraming salamat sa inyong salita na nagpapaalala sa amin. We give you back all the praises and glory in Jesus' name.